Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Pinaigting na operasyon laban sa mga natitirang pogo sa Pilipinas, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga law enforcement at anti-corruption entities na magpatupad ng mas maliliit ngunit mas maraming operasyon laban sa mga Philippine offshore gaming operations na nagpapatuloy pa rin ang aktibidad sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Communications Office, ginawa ng Pangulo ang direktiba sa ikalawang Joint National Peace and Order Council Regional Peace and Order Councils Meeting 2024, sa Campo Crame. Ayon sa PCO, nais ng Pangulo na ang Philippine Anti-Organized Crime Commission, Philippine National Police at ang Criminal Investigation and Detection Group, ay palakasin pa ang kanilang kampanya laban sa POGO, sa kabila ng pagban ng administrasyon sa operasyon nito. Inatasan rin ng Pangulo ang local chief executives na makipag-ugnayan sa Department of the Interior and local government para sa paghabol sa POGO sa kanilang nasasakupan, lalo't ang LGUs ang mayroong kapabilidad na tukuyin ang mga kahina-hinala o iligal na aktibidad sa kanilang komunidad. As of November 29, nasa 53,700 na offshore gaming employment licenses ang nakansela ng gobyerno. Nasa 18 IGLs ang voluntaryong nagpakansela ng kanilang lisensya, habang nasa 27 IGLs naman ang nasa proseso na ng pagpapahinto ng kanilang operasyon. Samantala, DOTR malamig sa panukalang palawigan ang oras ng operasyon ng MRT at LRT. Hindi sang-ayon ng Department of Transportation na permanenteng palawigan ang operating hours ng Metro Rail Transit at Light Rail Transit. Ayon sa DOTR, na bagamat naiintindihan nila na magiging kombinente sa mga pasahero, ang nasabing pagpapalawig ng oras. Subalit ang tanging problema lamang aniya ay makukompromiso na ang maintenance time ng rail system na magdudulot sa isyu ng safety. Isinasagawa kasi ang maintenance work ng MRT at LRT lines tuwing non-operating hour na isang kritikal na paraan para matiyak ang kaligtasan at walang tigil na operasyon ng tren tuwing kada araw. Ibinahagi na lamang ng DOTR na maaaring magamit ang EDSA bus carousel at mga jeepney. Magugunit ang ilang grupo ang nanawagan sa DOTR na dapat ay palawigan ang operasyon ng MRT at LRT, lalo na ngayong Kapaskuhan, na nakakaranas ng matinding trapiko. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.